Ito yung mga lesson na natutunan ko sa taong 2023. Una, wag na magpapauto, wag na magpapaloko. Kasi I've been through a lot of pain already. At matigas na tong puso ko. Alam mo yon, saka 2023 is parang year na naging mas wais na ako. Sa sobrang bait ko is nagagamit ako ng tao. At natitake advantage and take for granted. O di ba grabe yung pinagdaanan ko, no? Huwag masyadong mabait kasi may mga intention na, alam mo na, ginagrab nila ang pagiging mabait at mahirap na, di ba? Tapos alagaan ang mental health at tupagin ang sarili. Kung dati is mahilig ako magpasaya ng ibang tao, lalo kung nagpiproblema sila or hindi sila okay, I'm always there for all of them. Pero pag ako ang bumaksak, wala man lang isa na nandyan para sa akin. And thank God na lang dahil through prayers is nakuha ko yung mga yung parang nagkaroon ng solve yung mga issue ko, mga problems, pati tapos may mga answered prayers, kasi sobrang yung spiritual guidance is talagang andyan para sa akin, lalo pag humihingi ako ng clarity at saka pag may mga hindi ako naiintindihan and too much overthinking. And aside from overthinking, gusto ko rin na mabawasan na pagiging overthinking ko. Ang hirap. Sa totoo lang, totoo yung ang taong sobrang mapagmahal ay sobrang overthinker talaga. Kasi bawat detalye inisip namin as a overthinker, bakit ganun, bakit ganyan, anong meron, from A to Z, from step 1 to 100 to trillion na lahat yan ay iniisip namin one by one kasi gusto namin malinaw. Parang ang hirap maging overthinking or overthinker, kaya how I wish na i-lesson ko yung pagiging overthinking ko kasi kawawa yung mental health. So, I learned na ibaling sa ibang paraan into positivity ang thinking ko pag nagsisimula na naman ng overthinking ko na puro think na lang. So, ayun, tapos laging mas madalasalin. Parang lalong maging mas madasalin pa ako kasi kailangan ko yun. And, I'm moving on already. All in all, sa 3 taon na napagdaanan ko sa buhay, 2023 is my wake-up call sa lahat. And 2024, dapat moving forward na ako at mas stronger pa. At dapat I keep my peace of mind and my heart na steady lang kasi para hindi na tayo bumalik sa back to zero na naman. Di ba ang hirap nun eh. Lalo na kung naapektuhan yung mental health mo, di ba? Tapos, siguro, kailangan ko nang bawasan din ng pagiging social media. Checking on social media. Medyo kailangan bawas-bawasan ko na I need to focus on real world. Pero at the same time, content pa rin ako. Ang haba ng sinabi ko na content pa rin ako. I will put all my effort and my creativity, all my emotion expression into one sa content ko. And masaya ako doon na iniisip ko lang yung sarili ko, di ba? Saka malay mo, ma-discover ako sa pagiging creativity. Yun eh. Saka dapat bawasan ko na rin yung pag-explain sa ibang tao. Hindi to explanation na. Kasi ang hirap mag-explain kung may mga issue na kailangan sagutin or kukwento ko pa ba? Hindi na. Wag na. Tatahimik na lang ako pag may mga issue na nakaka-trigger naman sa utak ko. Tatahimik na lang ako. I move away and move on with my life. Diba? At magpapakasaya pa ako na magpapakasaya para sa sarili ko. I-discover ko pa kung ano yung mga nagpapasaya sa akin. Yung totoong happiness ko talaga kahit alone lang ako. And then, what else?
Hindi na rin ako mag-please ng ibang tao. Kung ayaw sa akin ng tao, okay lang. Kung gusto mo sa akin, welcome to my life. Ganun lang yun, di ba? No expectation. Tapos, focus lang na magpaganda palalo everyday, mag-gym, tapos sana kaya ko ng matulog ng gabi. Ang hirap kasi nahirapan na ako matulog. Sana matutunan ako matulog ng tama. Para sa akin na rin yon. Tapos, ano pa ba? At huwag basta matakot, di ba? Huwag basta matakot at maduwag sa mga sitwasyon as long na kaya natin to para sa future. As long na I'm working hard to build myself once again. And then, ano pa ba? At saka wag maging duwag sa kahit hindi ka pa sinusubukan, naduduwag kasi ako. Alam mo, may mga ganun tayong fears, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang fears. Pero hanggang hindi pa nangyayari, wag matakot, wag maduwag. And then, kung hindi naman para sa akin talaga yon, kung ano man yon, kunwari work, di ba? Edi, try and try until you get and succeed. O, yun yun. Ang galing ko. Kasi, ang dami ko po sinabi, pasensya na. Kasi yung 3 years of my life, sobrang nawasak talaga ako. And 2023 is like half-half. Half happy, half lonely. So, yung 2024 ko, isang fully comeback ko talaga sa buhay ko, sa sarili ko. Kaya, yun yung mga natutunan ko sa 2023 talaga. Saka, about sa heart, okay naman ako. Healing point pa rin, whatever happened from the past. And, dumating ako sa point na ayoko nang maniwala sa sign. Ayoko nang maniwala sa, ano ba sabihin ko, basta kung para sa akin isang tao, para sa akin, hindi na ako, ayokong umasa. If it makes me happy, then go. Pero, mas maganda yung wag umasa para di tayo masaktan. Kasi lagi tayo nasasaktan, di ba? Pag umaasa. Kaya, happy lang tayo. Happy tayo. Build ourselves pa. Paganda. Take care of myself. Make myself happy. 2024 is for myself na. Okay? Mas matutuwa pa at ang nanay ko sa heaven pag ganun ang ginawa ko. So, yun lang. Ang dami ko explain. Wala pa pong tulog yan.